Okay, mate. Mic test. Maliwanag, ano, mate? From Yes. our COT, Opo. February 17. So, nagkaroon ng ad na 624 and 721. At may nakapila na short. Ayan. Pero dito sa long, executed na. If we're going to translate this to our chart, our chart ngayon, because of this daily fair value gap created sa pagbagsak ng daily, yung fair value gap na to ngayon is a bearish fair value gap. So our bias using this fair value gap is bearish. At sa kasalukuyan, hindi pa lumalabas yung price. Kaya possible pa rin itong bumagsak. But using our COT, nagkaroon ng additional long bang mula doon sa mga previous na negative, negative, negative. So somehow merong push para umangat. So since ang dominant trend pataas, ang COT ng long for the past few weeks ay pababa, at ang COT rin ng short ay nagdadagdag ng short pababa, so nagkokontrahan yung long-term bias at short-term bias na weekly. So, that's the reason kung bakit nagsa-sideways yung market. But with our COT, parang sinasabi niya, oh, lalabas ako. 600. If lumabas bukas at nagsunod-sunod yung green, so possible, it's a breakout. Lalo na kung hintayin natin ng one day. After one day, mag-breakout na ganun. Buo talaga. Breakout talaga. And then you wait for the pullback. If this is one day, wait ka ng 1 hour. Wait ka ng 1 hour. Hintayin mo yung pullback ng 1 hour. Kung 1 hour naman, maghintay ka ng pullback ng 15 minutes. Targetin mo yung pinaka pang 1 day. Kung 1 day naman, hintayin mo yung pullback ng 1 hour. Targetin mo yung next ng second day. Pero kung 1 hour, di ba, 1 hour, targetin mo yung pullback na ito. Pagdating ng 15 minutes, makikita mo, 15 minutes, 1 hour, mga apat na 15 minutes, di ba? Let's say, ganon. Tapos, nagkaroon ng doji. Tapos, hintayin mo bumalik, maliliit na candlestick. And then, pagdating dito, nagkaroon ng hammer. Nagkaroon dito ng confirmation. Parang sinasabi nito, ayoko pang ibenta. Gusto ko pa, yung binili ko dito, sa taas ko pa bebenta. So, you can enter a long position. So, next TP, swing high. Pagka yan ay nagkaroon ng liquidity run at nagkaroon ng fair value gap, you wait for the next pullback on the fair value gap. Ganun din. Kung nagkaroon ng breakout ng malalaking candlestick, you wait for the small candlestick. And you wait for same. Maliliit na candlestick, wait mo yung breakout. Another pullback, another entry until makarating dito. So, I hope na clear na sa inyo, mate. Any question bago ko kunin yung recording? Question, mate? Malinaw ba o malabo? Pakitype nyo nga ng one, mate, kung malinaw. Lumilinaw na, mate. Lumilinaw. Malinaw na. Pero bakit sobrang tahimik kayo? Kinakabahan tuloy ako eh. Report na Ina-absorb ako lang. dito. Baka hindi nyo pa rin natin. Okay. Loud and clear, Coach. Okay. Maraming salamat. Yan ang pinakaregalo nyo sa akin sa birthday ko. Yung naiintindihan nyo siya at na nakukuha nyo siya. Walang copy trading dito, mate. Eto tayo dito, no? Wala namang masama sa copy trading. Nagkataon lang, mate Nola, na wala kaming copy trading dito, no? Yun lang naman. So, ganito kasi tayo dito. We have this A and we have this P
And we have this G. Sa mga new joiners, our A is our attitude. We constantly check yung attitude ng community. Kaya nga, we encourage everyone to use Mate. Pakigamit nyo po yung Mate natin. Yung Mate natin ay hindi ito yung katulad ng ibang community. Basta parang classmate. Since tayo ay Traders Eye Community or TEC, TechMate ang gusto ng karamihan. TechMate, gano'n. TechMate. And then yung P naman, ito yung passion. Ito yung mag-aaral tayo dito. Without the passion na mag-aaral, medyo hindi ito yung community na yon. For someone who is looking for a signal, I'm not saying na hindi naman okay yung signal. Okay, siguro okay din yung signal. Pero for us, kami kasi nakaranas na ng signal, hindi rin naging sustainable. Pag may sakit yung nagbibigay ng signal, mali din yung nabibigay na signal. Ang problema, pag naka-live ka, so your live account is at risk sa desisyon ng ibang tao. Ako, mas pipiliin kong matalo yung pera ko nang dahil sa akin. Kesa natalo yung pera ko dahil sa desisyon ng ibang tao. Ganun naman. Because, iba kasi they really wanted signal because they were thinking na hindi talaga, mahirap talagang matutuhan yung Forex. But I agree, mahirap talaga siyang matutuhan. But it's a matter of choice. Noong una, naging choice din namin yung signal, pero wala eh. So, sino ba sa inyo? May mga nag-avail din ba sa inyo ng signal na naging, anyone na nag-avail ng signal na naging profitable? Meron ba? Ako mate, nag-avail ako ng signal. Doon ako nag-profit ako nung una, mga 400, 500. Pero dahil din doon sa signal na yon, nag-loss ako ng mga 800. So, kinain yung pre-profit ko, kinain din yung capital ko. Kami din, ganoon din. Hindi, wala, ang mahirap kasi dyan sa signal, mga mates. Hindi siya, wala siyang fixed na schedule, syempre. So, yung magbibigay ng signal, nakatingin din lang yan sa chart. Parang Ngayon, tao pag rin nakakita siya tayo, ng entry, tayo. magme-message yan. Buti sana kung nakatutok din kayo sa mga cellphones nyo. Minsan, late nyo na mababasa, papasok pa din kayo, wala na, nakagalaw na market, iwan na kayo. Kaya mas maganda Tsaka kayo yung matuto. may delay minsan. Okay, although na nagtanong ka lang may tanong, we just want to share ko na yung mga namin, yung mga experiences namin. We're not saying na wag. We're not saying that. Gusto lang namin parinig may experience namin, but the decision is still yours. Mas goods pang may skill sa trading on. Yes, kasi ako noon, very busy rin ako, kaya sabi kasi, ganun, no? Minsan pa nga, investment, di ba? Investment pa yan, no? Ganun din, magbigay ka ng 1 million. So, nagbigay ako ng 1 million. Hindi pa iba-iba. Yung 1 million ko, hanggang ngayon, nandun pa rin 1 million ko. Naubos na. Yung palang ganyan, pagka tinakbuhan ka, at idinimanda mo, halimbawa, sabi sa'yo, mag-best ka sa akin ng 1 million. Tapos, sa tao bibigyan kita ng 20% monthly. At hindi natupad, pwede mong ireklamo. Kaya lang, walang sinabi na ibabalik sa iyo kasama yung tubo. Ang mangyayari lang, ibabalik yung 1 million mo, tapos dadahan-dahanin pa. Ganun yan. Kasi lalabas kasalanan mo pa kasi nga, wala naman siyang authority para magpa-invest. Ganon. Kaya napakahirap na mag-invest sa tao. Ang mabigat nun, hindi pa iba-iba. Yun naman ganyan. Yang iba din po kasi scam sa mga signal yan. Sabihin na sunog yung pala, peke platform na salihan mo. Yes, may ganon. But if you want to try, ka naman. So, yun nga, passion and gratitude. Yan, gratitude sa bawat isa. Yan, ito yung pinakakuha natin. And this is our community, And again, thank you very much sa inyong lahat. And again, sa mga new joiners, ang minimum fund natin ng live nyo trading account is $50. Yung $50, hindi yan para kayo ay mag-trade kaagad. Yung $50 na yung live trading account is para lang masama kayo sa GC. Kasi sa GC ng funded,
Dito na yung talagang tuloy-tuloy yung turuan. Yun nga, ito may mga ganito. Hindi para mag-trade ka agad. Because the $50 sa gold is napakaliit yan. And then after na hindi nyo matutuhan, halimbawa, nasa GC na kayo ng PanBed, hindi kayo natuto. Ay, hindi na, ayoko na. You withdraw your $50. Walang problema. Pero kung halimbawa, nasa GC ka pa rin, isang taon na, at wala na yung $50 mo, medyo questionable na rin yan. Para bang nag-aaral ka rito, pero ang nakikinabang, ibang broker. Ask yourself, if that is the right thing to do. Kung hindi tama yung ginagawa mo, what do you expect? Baka hindi ka rin kumita. Siyempre, di ba? Siyempre, sabi nga, good karma no? Dito, magtiyaga lang kayo. Wala namang bayad. Yun nga lang, since kaming mga IB, tulad ko, we have our learning hub ngayon. So, dumidepende kami sa maliit na komisyon. Ngayon, kung wala namang komisyon, what will happen sa learning hub? Mawawalan na din yan. Kasi siyempre, makakapusin din ako. Ang mangyayari, mapopokus ako na mapopokus ng turo, mawawala ako sa sarili kong trade. Buti na nga na ngayon, napapansin ko, nakakabalik na ako. That's why I'm reminding everyone, journal. Sino sa inyo yung mga nagjo-journal? Any pointers sa journal? Any pointers? So, gawin nyo sa journal nyo, for example, ito. Shift, yung Windows, tapos yung, yan. O, yan, ganyan. Tapos, i-paste nyo yan kahit sa Word. Tapos, lagyan nyo ng narrative. Itong February 22, ito daw ay resistance. Ito daw, pag ito raw ay nabutas, yan, pag nabutas na ganyan, antayin ko daw yung pagbalik. Ngayon, sa pagbalik, hintayin ko kung magkakaroon ng hammer, at pagka nagkaroon ng bullish engulfing, mag-enter daw ako. Naka-demo ka. Well, you don't worry. And then you develop your skills. Yes, you can. Pwede mo ilagay. Yes, pwede mo ilagay. O, nagpasok ako sa ganito. Kasi sa mo makikita yung entry mo, sa history. Titignan nyo, ilalagay mo sa journal mo yon. And then, tumama. Bakit kaya tumama? Doon sa COT, ganito. Para bang ninanarrate lang yung ginawa mo. And then sabi, pero pag hindi raw nag-breakout at dito nag-create ng inverted hammer, and then nag-hintay ako dito ng confirmation at bumagsak. Kasi may nakaabang na short. Kahit simpleng sulat lang. Basta may ma-review ka. Tama. But there is a better journal. Kaya lang, pang-funded trader. There is a better journal. Sa mga funded trader, lalo na yung siyempre, wag naman puro libre. Mahirap naman yung puro libre. Mag-trade, mag-live, mag-fund kayo, mate. There is a better journal. Dali Asa na? Wala na yung pan ko. Ito. Yan. Ayan.
Week 1, February 23 to 27, COT report, order flow. Ayan. Oh. Pang-1 lang ito, pero this is for funded trader. Net position went from 160,012 down to 159,915 this week due to institution adding 624 long orders and adding 721 short orders. Net position is still significantly bullish, so overall bias is still bullish. For the past week, long orders are being closed while short orders are being added. Diba? Ninanarrate mo lang naman and will be considered as bearish when it comes to supply and demand. With contradicting with the net position, diba? Nagko-contradict yung mga weekly sa net position na bullish. Diba? The net position is overall bullish. Ayun siya, oh. Since the weekly order changes are contradicting with the overall institution bias, saying long position is still overall dominating while short position is currently dominating. No. I would expect the market to be confused sideways and as to where it wants to go. Meaning it could form and stay into the range structure for the meantime, waiting for the bias alignment of current. So, ayan, supported by COT and Asia. But I'm not using Microsoft Word. Nagkuhan lang ako without a proper journal, pero I suggest you start with Microsoft Word. Yeah. But there is a better journal format. Tama, walang fixed and perfect journal, but there is a better journal pattern. Yeah, binigyan ko na kayo ng konting idea. Okay? So, I hope everyone may napulot kayo for today. And medyo naka-record to. Stop recording. And thank you very much. And thank you very much sa lahat na nag-greet. And good day to everyone.